Unang Mga Hari, 16 hanggang 17 kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ang paghahari ni Ela, ang paghahari ni Zimri, ang paghahari ni Omri, si Haring Ahab ng Israel. Sinugo ng Diyos si Propeta Elias. Pinapunta si Elias sa Sarepta. Binuhay ni Elias ang anak ng biyuda. Unang Mga Hari, 16 na kabanata. Isinugo ni Yahweh ang propetang si Jehu na anak ni Hanani kay Baasa, at ganito ang ipinasabi: Pinili kita at ginawang hari ng bayan kong Israel, ngunit sinundan mo ang halimbawa ni Jeroboam, at ibinunsod mo sa pagkakasala ang bayan ko. Kaya't itatakwil din kita at ang iyong angkan, gaya ng ginawa ko kay Jeroboam. Sino man sa iyong angkan ang mamamatay sa loob ng bayan ay kakainin ng mga aso, at sino mang mamamatay sa bukid ay kakainin ng mga buitre. Ang iba pang mga ginawa ni Baasa at ang kanyang kagitingan ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay si Baasa at inilibing sa Tirza. Ang anak niyang si Ela ang humalili sa kanya bilang hari. Sinugo ni Yahweh ang propetang si Jehu upang ipahayag kay Baasa at sa kanyang pamilya ang kanyang hatol laban sa hari. Gayon din naman, dahil sa kanyang pagsunod sa mga kasalanan ni Jeroboam, nilipol din niya ang buong angkan nito. Ang paghahari ni Ela. Naging hari ng Israel si Ela na anak ni Baasa noong ika-26 na taon ng paghahari ni Asa sa Huda. 2 taon siyang naghari at sa Tirza nanirahan. Pinagtaksilan siya ni Zimri na pinuno ng kalahati ng hukbong gumagamit ng karwahe. Samantalang lasing si Ela sa bahay ni Arsa na tagapamahala ng palasyo sa Tirza, pumasok si Zimri sa palasyo at pinatay si Ela at siya ang pumalit na hari. Nangyari ito noong ika-27 taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Simula pa lamang ng paghahari ni Zimri, pinatay na niyang lahat ang buong pamilya ni Baasa. Ipinapatay niya ang lahat ng lalaking kamag-anak at mga kaibigan ni Baasa. Nilipol nga niya ang buong angkan ni Baasa ayon sa sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng propetang si Jehu. Nagalit si Yahweh, ang Diyos ng Israel, kina Baasa at Ela, sapagkat ibinunsod nila ang Israel sa pagkakasala at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang iba pang ginawa ni Haring Ela ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Zimri. Naging hari naman ng Israel si Zimri noong ika-27 ng paghahari ni Asa sa Huda. Naghari siya sa Tirza sa loob lamang ng 7 araw. Pinalibutan at nilusob noon ng hukbong Israel ang lungsod ng Gibeton sa Filistia, at nang mabalitaan nila ang pagtataksil ni Zimri at ang pagkamatay ng hari, pinagkaisahan nilang gawing hari si Omri ang pinuno ng hukbo. Iniwan nga nila ang Gibeton at kinubkob ang Tirza. Nang makita ni Zimri na mahuhulog na ang bayan sa kamay ng kalaban, nagkulong siya sa kastilyo ng palasyo at sinindihan iyon. Kaya't kasama siyang nasunog doon. Nangyari ito sapagkat hindi rin kinalugdan ni Yahweh ang mga ginawa ni Zimri. Ibinunsod niya ang Israel sa pagkakasala tulad ng ginawa ni Jeroboam. Ang iba pang ginawa ni Zimri pati ang kanyang pakikipagsabwatan upang agawin ang trono ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Omri. Pagkamatay ni Zimri, nahati ang Israel sa 2 pangkat. Pumanig ang isa kay Omri, ngunit si Tibni na anak ni Ginat ang pinili ng ikalawa. Ngunit nagtagumpay din ang pangkat ni Omri. Napatay si Tibni at si Omri ang naging hari. Si Omri ay naging hari ng Israel noong ika-31 taon ng paghahari ni Asa sa Huda, at 12 taon siyang naghari. Tumira siya sa Tirza sa loob ng 6 na taon. Pagkatapos binili niya kay Semer ang isang bundok sa halagang 70 kilong pilak. Nagtayo siya roon ng isang lungsod na tinawag niyang Samaria, hango sa salitang Semer, pangalan ng binilhan niya ng bundok. Ginawa rin ni Omri ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh.
Naging masahol pa nga siya sa mga nauna sa kanya. Tumulad siya kay Jeroboam na anak ni Nebat. Ibinunsod din niya ang mga Israelita sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Ang iba pang ginawa ni Omri at ang kanyang katapangan ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay si Omri at inilibing sa Samaria. Humalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Ahab. Si Haring Ahab ng Israel. Nagsimulang maghari sa Israel si Ahab na anak ni Omri noong ika-38 taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Sa Samaria siya nanirahan at naghari sa loob ng 22 taon. Higit sa lahat ng nauna sa kanya ang kasamaang ginawa niya sa paningin ni Yahweh. Hindi pa siya nasiyahang ipagpatuloy ang ginawa ni Jeroboam. Pinakasalan din niya si Jezebel na anak ni Etbaal, hari ng Sidon. At mula noon, naglingkod siya at sumamba kay Baal. Nagpatayo siya ng templo para kay Baal sa Samaria. Nagpagawa siya ng altar at ipinasok doon ang ginawa niyang rebulto ni Asherah. Ang mga pagkakasalang ginawa niya ay higit na masama sa ginawa ng mga haring nauna sa kanya. Sa panahon niya muling itinayo ni Hiel na taga Betel ang lungsod ng Jericho. Ngunit nang ilagay ang pundasyon nito, buhay ng panganay niyang si Abiram ang kanyang ibinuwis. At nang itayo ang pintuan, buhay naman ng kanyang bunsong si Segub ang naging kabayaran. Sa ganoon, natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Josue na anak ni Nun. Unang mga hari, 17 kabanata. Sinugo ng Diyos si Propeta Elias. Si Elias ay isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, "Saksi si Yahweh ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi." Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, "Umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Maiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain." Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Umaga't hapon may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Pinapunta si Elias sa Sarepta. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, "Umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon." Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay." Sumagot ang babae, "Saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan, at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan, hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Binuhay ni Elias ang anak ng byuda. Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng byuda. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Kaya't sinabi ng babae kay Elias, "Anong ikinagagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak?" "Akin na ang bata," sabi ni Elias. At kinuha niya ang bata
Ipinanhik sa itaas sa silid na kanyang tinutuluyan. Inilagay niya ang bata sa kanyang higaan at nanalangin. Yahweh aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmagandang loob sa akin? 3 beses siyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito, Yahweh aking Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Inakay ni Elias ang bata at ibinalik sa kanyang ina, saka sinabing, narito ang anak mo, buhay na siya. At sumagot ang babae, tiyak ko na ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos at nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo.